Kuya Gabby Concepcion. Hi, Ate Lynn! Hello! We have Hi, ma'am! Morning, Kuya. Morning. Ayan, our pediatrician para sa ating usapang pangkalusugan. Pag-uusapan natin chicken pox. Ayan. Chicken Dito na pox? tayo. Opo. Uy, tamang-tama, Chicken Ate Lynn, never pa ako nagkakaroon. Kala ko may Hindi, pimples lang. pimples lang, mukhang Pimples chicken lang. pox. Dok, ano? Sa panahon natin ngayon, usong-uso lalo na sa mga bata ang sakit na bulutong. Kaya naman ngayong umaga, kasama ang espesyalista sa mga bata, pag-uusapan natin ang mga tamang paraan ng pangangalaga sa bata kapag nagkaroon na ng bulutong. Uy, ang ganda. Ayan. Ito ba yung, hindi ka pa nagaganto? Hindi Okay. pa. Chicken Oo, pox. chicken pox. Pag-usapan natin yan, di ba akala ko, Dok, Nagkaroon ang ka chicken pox pag summer lang uso. Ngayon ba na Hindi. rainy season, Ngayon maraming medyo nagkakaroon? marami akong nakikita. Mm. Unusual, pero for the past mga 3-5 years, ganyan na. Hindi na siya namimili ng season. Ayan. Wala nang summer or, or rainy. Wala nang gano'n. Wala na. Talagang Talagang- matindi ang virus. Oo, nakakatakot pa naman yan. Dok, bago natin mas lalong talakayin yung topic, tanungin ko lang, marami bang, pwede bang maging cause ng death ang pagkakaroon ng chicken pox? May mga complications Okay. ang chicken pox. Tulad ng ibang viral illness, pwede kang magkaroon ng encephalitis. Pag umakit yung virus sa utak, pwede kang magkaroon ng severe pneumonia. Yun yung mga common complications. Oo, sinasabi kasi nila, doctor, pagka po nagkaroon ka ng chicken pox, common lang yan na magkaroon ng tao. Kumbaga, di ba it happens to you once in a lifetime. Oh, that's true. Tapos sinasabi naman nila na pag nagkaroon ka, just let it go, let it happen. Oo, parang tulad ng kahit anong viral infection. Lilipas din. Meron siyang natural course ng illness ang Oo. tawag. Kailan siya nagkakaroon ng complications dun sa sinasabi mo na pwede siyang mag-cause ng death, lalo na sa mga bata, no, Doc? Commonly, ang nagkakaroon ng komplikasyon, yung mga immunocompromised, mabababa ang resistensya. Okay. So, ang unang-una, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga malnourished na bata. Naku, yung mga nasa mga public schools pa naman, di ba, Doc? At saka ang problema sa chicken pox, pagka meron ng isa, tapos pumasok sa klase, halos lahat sila magkakaroon din, di ba, Totoo Doc? yun. Kasi Oo. napaka-infectious. Oo. Talagang mahahawa lahat ng na-expose. Okay. So ito meron tayong illustration sa board, doctor, na nakikita natin, ito yung nakikita natin outside the skin. Yan na yung nakikita nating mga blisters. Ang kaibahan ng chicken pox, bulutong ang chicken pox, di ba, Bulutong. Doc? Yung kaibahan niya sa, merong isa, di ba, na medyo mas malalaki? German measles. Oo. Ito, may tubig sa May loob. tubig. So, clear na liquid. Oh, tapos maliliit lang siya, doctor. Depende. Nadikit-dikit. Merong maliliit, merong malalaki, iba-iba. Pero generally, mag-uumpisa yan dito sa chest, tas sa face, tas Kakalat sa kakalat buong na yan sa buong katawan. Ito, Doc, yan ba yung mga virus na... Ang virus kasi, pumapasok siya talaga sa nerves. So, generally, makikita mo sa balat. Merong ibang tao na may virus na naiiwan, nagiging, sinasabi nila, dormant, natutulog. Tapos later on, during adulthood, yung nagkakaroon ng zoster. Parang chickenpox din, pero naka-confine siya sa isang area. Isang side ng body, isang side ng chest. Masakit. Yun ang narinig ko sa herpes. Varicella Varicella zoster. zoster. Iba rin yung herpes zoster. Iba pa yun. Oo, pero nasa isang family ng mga virus. Oo, balita ko nga napakasakit nun, Doc. Pero Yun ang masakit. itong chicken pox na to, pagka nagkaroon, lalo na mga bata, usually nagkakaroon nito, doctor, masakit din siya. Meron, pero mas makati. Yun yung mas prominent na symptom at saka reklamo. Itchy. Sino ang pinakabatang pwedeng magkaroon yan, Doc? As early as actually 7, 8 months old. Wow. Pag ang mother hindi nagkaroon nung bata siya. Kasi kung nagkaroon siya nung bata siya, meron siyang maternal immunity na napapass on sa child until after the 6th or 7th month. So pag yung mommy mismo ang nagkaroon, siguradong mahahawa ang baby niya.
Pero sinasabi nila, Dok, mas maganda na daw na bata pa lang magkaroon na ng chickenpox. Pero- Kasi di ba nagli-leave siya ng mark when you get older, tas nagkaroon ka ng chickenpox, mas malaki yung mga marks mo sa katawan. Ang reason naman kung bakit nagkakapeklat Opo. is kasi nasa scratch. Okay. Kinakalmot, kinakamot, dahil makatin, di ba? Oo. So as much as possible, huwag mong gagalawin. Wala siyang marka. So alamin na natin, Doctor, once na nagkaroon po ang bata or isang matanda ng chickenpox or bulutong. Bulutong. Bulutong tubig tawag, no? Ano pa ang mga pwede nilang gawin para maiwasan nga yung infection? At saka, meron bang gamot para madaling mawala itong sakit na to? Una-una, merong bakuna. May bakuna. So, mahalaga, magpabakuna earliest at 1 year old. Tapos, ang recommendation ngayon ng WHO, may booster after 5 years. So, bago pumasok sa eskwela, di ba, mga 5, 6-year-old kids, pagka nabakunahan ka kasi, ang chance mo na mahawat, protection is 75 to 90%. So, kung mahawa ka man, very mild yung illness. Okay. Kaya lang sa mga pagkakataon na talagang hindi na bakunahan, kasi medyo mahal ang bakuna, hindi talaga naalala ng magulang. Nakalimutan. Pag or- nahawa ka, magkakalagnat ka muna, tapos lalabas na yan. Ang gagamutin mo lang talaga yung itchiness. Kailangan uminom ka ng anti-allergy na medyo nakakaantok para makatulog ka. Tapos, syempre, paracetamol para sa lagnat. paano dun sa mga bata, Doctor? Di ba, syempre, hindi ka basta pwedeng magpainom ng mga pangpatulog or pangpatanggal ng itchiness. Paano ang pwede mong gawin sa kanila? Kasi meron ako narinig noon, Doctor, na ibabad mo daw sa tubig. Tapos, kailangan may oatmeal. May mga ganun-ganun pa sila Ano para daw naman? mawala yung kate. Nakaka-help yun. Nakaka-help. Kasi hindi naman bawal talaga maligo. Opo. Pwede kang Oo nga. maligo. Oo. Yung oatmeal kasi, di ba moisturizer? So parang yun ang kanyang role. So, pwede ka bang maglagay ng mga moisturizer, lotions, Actually, or oil sa balat during mo? the time na During. meron pa, Pwede. wala ka dapat ilalagay. Oh. Oo. Kasi hantayin mo siyang matuyo. Pag ganito, tapos magkakaroon ng langib. Oo. Yung ibang parts dyan, parang may langib na. Oo, Yun yung ito, tuyo yung na. mga ganyan, Doc. Oo, wala ng tubig. Yan yung pwedeng mag-cause ng mark sa katawan mo. Yung may mga langib na yan. Actually, Doc. habang ganito pa lang, Ah. yung may tubig, kasi makate. So, kukut-kutin mo. Minsan, unconsciously, natutulog ka, nagkakamot ka. So, wag mong gagalawin. Kasi kusa naman yung maglalangib, kusang magpo-fall. Ang problema kasi, Doc, lalo na mga bata, hindi mo naman Oo. pwede siyang i-control. Or lalo na pag natutulog sila, sinasabi nila mas makati daw. Kaya merong mga anti-allergy na pwede sa bata. Meron din. Na ang side effect niya, sedation. Aantukin sila. So, mas gusto mo na yun, matulog na lang sila kaysa nagkakamot at saka irritable. Ilang Diba? araw ba ang course ng bulutong Naku, tubig? matagal. Matagal? Gano'ng katagal, Doc? 1 2 week? weeks 2 or more. weeks? Oo. Kaya absent ka talaga kasi nakakahawa ka during the stage na bago to lumabas habang may tubig. Hindi ka na nakakahawa pagka may langib na, crusting. So pag may Yun. tubig pa, yun. Paano naman nakakahawa yan, Doctor? Pagka nabutas? Hindi, airborne eh. Airborne. So parang ubot-sipon lang. Ganon. Akala ko pag Ma-expose ka lang. humawa ka sa kamay ng isang tao. Hindi, talagang merong- kasama mo sa room, close Oo. contact, Yeah. or sa classroom. Kaya pag sa eskwela, madaling makahawa. Lahat ng kaklase mo na hindi pa nagkakabulutong, mahahawa talaga. Doon katulad si Kikay na hindi pa daw nagkakaroon. Oo, magpabakuna ka na. Alam mo ba kung na-vaccine ka na? Nagpa-vaccine ako, pero totoo ba yun, Doc? Na kapag kahit nabakunahan ka na, hindi pa rin guarantee? Dapat dalawa ang vaccine mo. Ayun. Para ang chance mo na hindi na talaga mahawa is 90+%. Pero what if, Doc, nung bata pa ako, tapos recently, nung dalaga na ako, pwede na ba yun? Yung bakuna, yung huling bakuna. Meron kang vaccine nung 1-year-old ka. Tapos nabigyan ka ng booster ngayon matanda ka na. matanda na, pwede protected yun. ka na. So kahit matanda na, pwede pa rin magpa-vaccine. Doc. Lalo na yung hindi mo sure. Pwede bang madoble? Kasi for example, nung araw, wala namang mga mga baby book nung araw. Pwede kang nag-vaccine na noon, tapos magpapa-vaccine Oo, wala ka ulit. namang problema kahit Walang madoble. overdosage. Walang Wala. ganon. Ngayon sa adult, ang recommendation, kung talagang wala kang vaccine at hindi ka talaga nagka-chickenpox nung bata ka, dalawang magkasunod, 1 month apart. Sinasabi nila, Dok, pag mas matanda daw, mas matindi ang complications ng bulutong. Actually, parang mas matindi ang appearance. Ang Kasi appearance talagang, lang.
Grabe. Kahit 70 years old ka na, pwede ka pang magpa-vaccine. no? Meron chances kasi mahawa ka. Oo, mas malaki. Pero Lalo- syempre habang tumatanda ka parang hindi na common, di ba? Pero pwede ka pa rin mahawa. Pero yung herpes zoster, pwedeng nagkaroon ka na nung bata ng bulutong tubig. Tapos, Iba naman yon kasi herpes yun. Oo, yung varicella zoster. Yung varicella zoster, Oo. pwedeng nagkaroon ka na ng bulutong Bata ka. nung bata ka, Oo. pero hindi full-blown. Yung parang hindi siya grabing-grabing illness. Tapos yung virus nandyan lang sa katawan mo, yun nga yung dormant. Pagka bumagsak ka resistensya mo, pwede kang magkaroon So, ito ng zoster. So, ito yung times na Shingles ang tawag. ito yung times na sinasabi nila, 2 beses sila nagkaroon ng bulutong tubig. Oo, Isang totoo beses yan. lang, natulog nga lang yung virus. Tsaka yung pangalawa, shingles na siya. Shingles na siya. Well, okay. Anyway, salamat po ng marami. Para po sa mga taong gusto po makipag-ugnayan po sa inyo, no, Doc? Saan po nila pwede kayo matagpuan? And of course, bago po namin kayo tuluyan ng palayain, yung pong inyong advice sa mga nanay po para maingatan nila ang kanilang mga anak. So, importante talaga sa lahat ng bata na mabigyan ng bakuna. Meron pong bakuna para sa chickenpox. Hindi nga lang siya available sa mga health center. At- So, pupunta talaga kayo sa pediatrician. Ayan. At kahit matanda na, pwede pa rin magpabakuna. Wag matakot. Huwag matakot. Ayan. Injection lang naman ito yun. Oo. Hindi na ako matatakot. Oo, wag ka na matakot. Bawal Injectionan. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Welcome. Meron pang clinic si Doc.